Pod Network Entertainment. Jacob, Yes, Lance. for today's video, may quote ako Wow. sa'yo. For today's video, eto. Once is enough, twice Oh. is too much, thrice is stupidity. Sa tingin mo yung mga ganyang quote, saan siya like nababagay na context? Babagay siya sa syempre, katangahan. Anong klaseng Minsan katangahan yung Minsan sumusobra na? pagkain. Oo. Bakit pagkain? Pag, Paano tipo, pag sa buffet ka? Edi makakailang beses Hindi, ka. pero isipin mo, parang, kunwari may isang meal, kunwari may lechon doon. Pupuntahan mo ba yun ng 3 beses? Oo. Di ba isang beses lang? Ako Kasi hindi. pupuntahan mo yung iba din. Ako hindi lechon kakainin ko. Para makatikim ka ng marami. So, ikaw yung tipong pag sa buffet, gusto mo matikman lahat. Oo, dapat natitikman mo lahat. Ako naman, feeling ko yung mga ganyan sa katangahan. Oh, Pag kunwari, bakit? sige, tikiman time na naman. Hoy! Hindi, pero like yung mga tipong, tinurn down ka na, Oh, tapos pinilit mo ulit, oh. tinurn down ka na ulit. Oh. Ang tawag doon, medyo katangahan Talaga? na. Yung tipo like, alam mo na he's not that into you. Yung mga ganun na klase ng alam mo na stupidity. Mm-mm. Pero kaya nga natin ito pinag-uusapan dahil balita ko sa tugon po natin ngayong gabi ay medyo may kailangan ng control. Ay, kailangan kontrolin. Oo, may kailangan ng control ano sa yan? letter sender natin. Kaya naman, hello to everyone all over the world. Magkakasama na naman tayo sa isang gabing puno ng kwentuhan, tawanan at bardagulan. Ito pa rin ang Ganito Ito kasi kasi yan. Powered by the Pod Network. At kasama nyo pa rin ang striving scholar ng Rizal na nagbabalik kami sa recording dahil isang buwan mahigit tayo hindi nag-record ata. Talaga. Okay. Ito very first weakness. Ako lang to, si Lance Arevada. At ako pa rin ang inyong podcaster by day, kaming Atenista by night na ayun, nandito na naman. Oh. Ayun. At Okay naman. It's your boy. nakatikim ka na sa buffet? Oo! Want to saw. It's your boy, Jacob. Parang ang lakas ng boses natin doon ah. Bakit? Ewan ko sa'yo. I don't I'm know. just a demure boy. So, kumusta ka naman ngayon? I'm okay. Parang parang kasi 'di ba? Ang tagal natin hindi nag-record. Pero ang dami nating mga chismisan past weeks. Oo. Bakit? Wala lang, kumusta? Okay. Para sa podmates, kamusta ka ngayon? I'm doing great. I'm having fun. I'm having a lot of fun. How about you, Lance? Ako? Pahinga. Talaga? Hindi, kasi 'di ba nung undas. Oo. Basta grabe ang October, na hard fuck ako ng malala. Hoy! Expression yan ng daming bagay, daming problema. Pero kinakaya pa naman, naman choice. Nagulat ka? Medyo my demure self cannot handle that. Demure. Parang yung letter sender natin ngayon. Oo, demure na demure. Kasi ang pangalan niya ay Mr. Too Much Demure. Hindi ko sasabihin mamaya yung kasunod. may Para may dulo. spoil. Pero hindi ba, kapag may letter sila, saan ba nila pwedeng ipadala Saan ito? ba, Jacob? Actually, pwede ninyo ito ipadala dahil ang link ay nasa description box. Nandun din siya sa Instagram. Tsaka sa Instagram and X namin. Ano yung link? It's tinyurl.com/gkytugon mo. So, kung may letter kayo dyan, responses and all, ready Oo. kami para sa inyo. Yay! So, Thank you Jacob, po. ready ka na ba sa letter natin? Oo. Sige. Medyo kalmahan mo, ha? Oo. Ako Ako ang magbabasa ng ating letter. Sorry naman. Okay, go. Hi, Jacob and Lance. Hello Wow, po. With a lot of Medyo energy pa. demureness. Do you believe? Ganyan ba? In life after love? Love Oo. after life. Life after love? Okay. Do you Believe by believe? Di ako, na-revoke yung gay card ko. Oh, nako, my God. Do you believe in hypersexuality? Okay, Lance. For everyone's context, what is hypersexuality? Mamaya na kasi nasa iyo yung phone ko. Ay. Hyper. Tapos sexuality. Addict sa sex. Oh. Hindi yan. Di mo na kailangan ng phone mo. You know the context by Okay. heart.
Go. Meron gusto mo mag-react dun sa And do you believe it needs to be treated or cured? Mataas ang libido ng jowa ko. Gano'n kataas? We did it nasa CR, ng resto, sa bus, though hindi naman sex. Ano pa? So baka lang, side fun. Side. Go. Ano? Bakit? Tuloy mo. Sa kotse bayan. niya, sa sala, sa UP, sa QC. Seryoso? Hindi. Sa UP. Nakalagay? Oo. Sa kalsada ng BGC. Shoota ka? Sa CR ng school namin. My God. Saan pa? Sa park ng subdivision namin. And all other places. Grabe. Gusto mo isa-isahin mo na lahat. Si Dora the Explorer ba to? Oo. Fan siya ng outdoor fun. Yes. Very explorative. Very Dora ka dyan, sis. Dati akala ko mataas lang libido niya. Pero hindi wala siyang pinipiling lugar. He touches me when he wants to. Sobrang dalas ng urge niya to fuck. Kahit nasa online class siya or meeting, he touches me or tells me he's hard. Gusto kayo ang demure ng boses ko, tapos ganito yung babasahin ko. Ate, tuloy mo lang yan. May time pa na naka 2 rounds kami kahit sunod-sunod online class niya. Parang medyo TMI ata ito. Go. Kahit nasa labas kami, di ako fan ng outdoor fun. Wow ha? Hindi ka pa fan sa lagay na yan. Kaya nga Pero wala nadala na ako sa kalabit niya. Kalabit? Paano kaya yung kalabit? Parang ganun. Psst, psst, psst. Ilang beses na kaming nahuhuli dahil sa kanya. Oh no. Sino nakakahuli? Feeling ko yung mga guard sa mga subdivision, sa parking, ganyan. Kasi di ba pag kunaring maalog daw yan? Oo, kapag sa kotse. Sa Reddit. Pero kapag sa CR naman, wala namang umaalog. Pero yung nahuhuli, yung langit-ngit. Langit-ngit? What's langit-ngit? Yung parang tunog ng kahoy na yumuyug-yug. I'm okay with having sex, pero if it's at the verge of getting caught, wag na. So wala siyang kink na voyeurism ba? Oo. Una sa lahat, okay, let's not judge kinks. Hindi. Sinasabi ko lang, wala siyang ganun. Wala siyang ganun. Bakit? Parang... bakit ka defensive? Bakit ka defensive? Mahuli. Kasi may mga ganun, di ba? Yung may gusto nila nakakita sa kanila. Voyeurism. Di ba? Alam ko. Hindi na po kami sasalita. Sabi ko sa kwarto, pero sa sala gustong gawin. Ayan, 4 na beses nang nahuli, tatay ko pa yung isa. Oh my God! Bakit? Bakit kayo nagpahuli? Hindi nga nagpahuli, nahuli. Ayun nga, pero kahit na, bakit jowa Go. Naglalambing naman siya paminsan-minsan, pero lagi may udyok ng sex. I've had boyfriends before na mataas rin ang libido, pero not to that extent. Nakakontrol naman nila. Parang he just wants to fuck Di nabubuo araw namin ng walang fuck. Wow. Tinutuon na naman yung 7. Oo. Ako, sorry pero kaya ko na isang linggo walang fuck. Love that for you. Para makaipon. Love that. Okay, sige. Patuloy po ako dito. Minsan, may mga letters po tayo na hindi ko alam bakit ko pinili. Di ba, Jacob? Go. Gusto ko ako yung pumili, pero ako din yung sa episode na ito. Kasi hindi sa kantot umiikot ang mundo ko. Tama. Tama. Yes. Sex is an important factor of a relationship. Pero kung puro sex na lang, wag na lang pala. I'm okay na. Mamahal, Mr. Too much demure for too much sex. Jacob? Lance muna. Lance, tugon po. Hindi kayo aso, pero kung parang aso yan jowa mo, ba kailangan niya na magpakapon? Jacob, tugon po. I'll give you demure answer. Oh. Communication is the key. Na naman? Pero, kung hindi kaya, edi ipasok na lang yung susi sa keyhole. Paano ipasok? Ipapasok mo yung susi sa keyhole. Shoota. Yung ano? Yeah, just put it yung in. Ilalak? Just put it in and lock it in.
So ganong klase pala yung mga gusto mong pangpigil. O, di ba? Di Okay. ba, nadali ka? Yeah. So, kitang-kita naman sa episode natin na nahihiya si Jacob. Pero di ba sabi nga natin, ano ba Yeah, dapat we should be, ikahiya? We should be open about talking yeah, we should, NSFW stuff, di yeah. ba? Sabi mo yan. Yun nga, oh. Anong sabi mo? Masasabi ko lang, siguro there's a time and place for that. And you should just know, parang, you have you communicate naman yourself to your partner na ano yung okay sa'yo, what are stuff that you want to explore, and siguro just know the boundaries of one another na parang for me this is something I find uncomfortable, and just don't try to push na lang na parang even if sabihin na kunwari ikaw nadadala ka dahil in the moment na, pero you still should be mindful of like the non-negotiables of your partner, because Mm, that's still very important. At the end of the day, respect is key. gets. Sa akin, siguro to start things off, I think what happens here is, yung sexual compatibility nila, baka hindi ganun na inline or parang may misalignment. Kasi kita naman natin na si Mr. Tudemure nga for too much sex. Well, yun yung parang stand niya on things na Oo. kaya niya nga na isang linggo na walang ganon. And then, yung partner niya, parang gusto araw-araw. Parang, yun nga, sabi niya nga, hypersexual yung partner niya. So, ganun, yung sa ganun pa lang na point, parang nakikita na natin doon na baka may misalignment nga. And kung hindi nila ma-work out yon, baka mas mabuti na, yun nga, mag-separate or, ayun sila maghiwalay agad kayo. Pero kasi, very, very important sa relationship yung sexual compatibility. And if you guys can't make it work, it might lead to worse things pa other than being hypersexual. So, naniniwala ka na kailangan compatible kayo in terms of sexual matters? Mm-mm. So, would you say na even if love is there, if the compatibility in sex is not there, it's a matter to be discussed? Or parang it's a matter na can be a deal breaker that can change things? Ano kasi, like, sige, let's say love is, parang sa hierarchy naman ng importance, love is the most important thing when you're in a relationship. Pero kasi, when it comes to sexual matters, that's how you express your love, ika nga. Parang, I think it's also important to take that into consideration. Hindi lang naman to yung tipong like, let's say, maliit yung ng partner ko, or tamad siya sa ganun. Parang, those could be like, yung mga medyo light things for me. Although, some people could see it as a big deal. Pero sa akin, medyo minor details yun. Pero kasi, parang mas nagko-factor in yung sexual compatibility. Sa gantong mga senaryo, katulad sa letter sender natin na, parang disruptive na yung sexual behavior or urges ng partner niya. To the point na, baka yun nga, nagiging center na lang ng relationship nila yung sex, which means parang hindi naman siguro magandang maging ganun yung trajectory. Ikaw ba? Kasi parang na-mention ko to sa episode namin nila, Rafi, na parang at the end of the day, parang ka nang naging parausan na lang. Parang ka nang naging fubu niya. Oo. Kung though, sabihin natin there's lambing, pero if the only goal in the relationship or parang it kind of centers on one thing, which is sex, then let that sink in. Parang yung may mga past literature, but may past episodes sa tayo na yun nga, yung nabanggit mo nung una, yung sa episode yun ni Rafi. And also yung important bang sex sa relationship. Tugon po. May Required, required ba yung sex sa relationship. So kung gusto nyo pang mas yung mga usapan namin doon, Podmates, pwede nyo balikan yun. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and
slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Pero siguro yung parang focus nito is yung hypersexuality. Parang, when you say hypersexuality kasi, di ba? Parang it's a very, very big word. Oo. Pero parang, in the more common word, in-hit yung jowa ni Mr. Hindi lang Tumuch. in-heat. Kasi In-heat- in-heat is it's ano naman, I wouldn't say it's Sobrang regular. in-heat. Ayan, sobrang Oo, sobrang in-heat. So, do you think sa gantong instance, parang, would you see it na, talaga bang hindi ka talaga bang hahayaan na lang talaga? Like, wala rin control din yung si Mr. Too Much Time sa partner niya. Na like, hahayaan niya na lang na gawin nila kung saan man kalabitin siya ng partner. Or, parang, how do you see that situation? If there's a case then na parang tipong you are not comfortable, you should, siguro it's really important that you verbalize it then at the end of the day. You kind of call it out na if someone touches you or parang if your partner touches you and you feel uncomfortable, voice it out, say it, call it out. Because at the end of the day, the person won't know that you're not uncomfortable if you don't say it. Mm. It's your partner. It's not just anyone. It's someone who will understand you. It's someone na dapat na intindihan ka at iintindihin mo. Hindi ko sinasabing intindihin mo siya for him being in heat. But dapat kaya mo ding i-verbalize sa kanya para maintindihan ka din niya. Mm-mm. Kasi if hindi mo din vina-verbalize, baka iniisip niya, lagi mo naman pinagbibigyan, okay lang to sa kanya, gusto niya to. Mm-mm. Pero, if you don't verbalize it, parang, para ka lang nagko-complain sa hangin. Totoo din naman yun. And parang nabanggit nga dito ng letter sender natin, sex is an important factor of a relationship. So I feel like, Feeling ko alam niya naman yun. oo. And siguro, parang in a natural sense, parang sa relationship, parang syempre, you would also have that urge. You would have that mutual urge na siguro, gusto niyang i-explore, curious siya paano pag sa kotse nga, outdoor. I mean, I feel like, hindi naman sa normal, pero parang natural or okay lang na magkaroon ng ganong klaseng curiosity. Or even if yung mga ganun ng bagay. Pero yung parang boundary na sinasabi niya dito, ay yung kapag yung nasa verge of getting caught. So parang for me, parang yun yung boundary nitong letter sender. Yung non-negotiable niya. Na maganda sanang mas mapag-usapan pa. Katulad nga ng sinabi mo. Kasi, yun nga, na mas kung let's say, hahayaan niya lang, parang paano din malalaman ng partner niya na ayaw niya sa ganitong bagay. Oh. Or I think, nandun din tayo ay siguro na, feeling ko naman, nasasabi niya ata. Kasi, nahuli na sila eh. Ilang beses pa nga. So, parang, doon ko nakikita. So, pag nahuhuli ba ng pag-uusapan? I feel like, ano yung winning strategy? Para hindi na to maulit. parang ganun, parang, di ba winning strategy? Pero yung Winning strategy para lahat panalo. yung parang, di ba? Parang siguro naman sa ganitong instance, na pagsasabihan ni Mr. Too Much Time yung partner niya na, wag na kasi sa sala. Sa kwarto na lang. So feeling ko parang, there's that attempt. Baka there's also that sense na parang nabobore na siya sa kama. Baka. Kaya ka, hindi, awa naman, kasi naman, hindi ka naman makikipag-anuhan sa kotse, sa CR, sa park, and all other places kung kontento na yung partner niya sa kama. Uy, kontento naman. Siguro. Ewan. Kasi di ba Kontento sa kama but not the location ng kama. Okay. Kasi di ba the metaphor ng kontento sa kama is contented sa sex. Ganun ba? But not in the location. Hindi ko yun alam. Thanks for sharing. Bakit naging reaction? Pero yung nun is, at the end of the day, parang yung tinatanong din naman ng letter sender natin, dapat bang matreat or ma-cure or naniniwala ba tayo sa hypersexuality?
So, sige, ano ba ang diagnosis mo dyan, Doc? hindi, ito muna yung ano. Doc Arevada. Ayon sa Mayo Clinic, yung Okay. hypersexuality daw, pwede rin siyang tawagin compulsive sexual behavior. Alam ko may ano or yan sexual parang addiction. pwede ka din hindi rehab, parang counseling. Ito daw siya, it's an intense focus on sexual fantasies, urges, or behaviors that can't be controlled. This causes distress and problems for your health, job, relationships, or other parts of your life. Tingin mo ba, first question, naniniwala ka ba dito? Na it's, Oo. parang, so kung parang There are do you think people na, naman na, talaga. ano siya, na naku-cure siya? I wouldn't say cure, but you do something to address it. Mm. So, I wouldn't say it's a treatment kasi I wouldn't say na parang there's something in you or parang there's a psychological or cognitive issue within you kaya libog na libog ka. Oh. Gusto ko yung, gusto ko yung parang Ano? wala. Pero it's not like it's a cognitive issue. It's a self issue that parang kind of resurfaces with exposure and different other psychological factors or other factors within your environment. So it's a matter of addressing this by like, kunwari, talking to specialists, making sure how to control your libido and all that. Parang sa akin, lahat tayo normal na magkaroon ng sexual urge. Yeah. Normal tayo lahat na magkaroon ng sexual urge. Parang hindi naman din mawawala yun, especially in the case of relationships. And lalo din naman diba sabi nga daw, pag sa mga medyo bata-bata pa, yung mga young adult stage, or even yung mga after teenagers, parang nandun talaga yung mataas yung libido and the hormones and such. Pero yung gantong compulsive sexual behavior, it's something na actually ayon dito sa Mayo Clinic, yung treatment nga tama naman, yung parang psychotherapy sa mental health professional, pero baka daw kasi din siya, baka sign din siya ng mas malala, but may iba pang condition. Like for example, people with compulsive sexual behavior often have alcohol or drug use problems or other mental health conditions such as anxiety or depression which needs further treatment. So parang makita naman natin dito na baka nagiging escape din yung gantong klaseng behavior para ma-reduce, ma-relieve yung thoughts, yung inner, deeper, more serious thoughts na pinagdadaanan nung jowa ng letter sender natin. Parang I think siguro kailangan ding ma-factor in na, sige, let's say, ganito yung behavior ng partner mo and it's something na hindi mo ma-tolerate. But siguro, you also need to come from a place of understanding na baka may mas deeper pa tong pinanggagalingan, na baka kailangan mo siyang unawain, not in the sense na unawain na hahayaan mo lang siya doon sa ginagawa niya. Pero yung uunawain mo siya na baka mas malalim pa yung pinaghuhugutan ng gantong klaseng behavior niya. Ikaw ba? I agree with that. Na parang there's sometimes underlying stuff with that. But I feel like it should not be used as an excuse. Na yes, there are conditions that one person may be facing. But it's not an excuse to do it. Parang to put it out on someone else. Gets. It's your responsibility then to help yourself. Totoo din naman. Yeah. Parang din naman, dun sa case ng partner ni Mr. Too Much Demure, once na ma-communicate sa'yo to ni Mr. Too Much Demure, mahalaga din na yung control nga magpula sa'yo. Nasubukan mong kontrolin yung urges mo. Try mo mag-coloring. Coloring? Bakit coloring? Yung, alam mo yung mga coloring na may numbers. Or kung man. Kailangan mo meditation. Meditation. Actually, yung mga ganong klase na parang para kung maramdaman mo siya, may paglalaanan kang ibang bagay rather than just actually doing it. Yeah. Parang, kasi partner ka relationship to Para you also need to respect yung needs, wants, boundaries, do's, don'ts
and lines na sineset in place ng partner mo. And if alam mo naman na and na-communicate na sa'yo properly and ilang beses na hindi nga siya comfortable na laging sex. Na sex is yung parang center na lang ng relationship nyo. Na hindi dapat ganun. Siguro, magmula dapat sa yung initiative din yun. And kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka din sa partner mo. Yeah, importante na magsabi. Sabing, laging ang communication is the Oo. key. Kasi yung sa akin, yung sinasabi ko kanina na mas malala pa. Kasi kung nga hindi siya napagbibigyan, baka mas mag-lead yun sa behavior ng cheating. Oo. Na baka hanapin niya yung urge na yun, i-release niya yun sa ibang tao dahil ayaw ng partner niya. Yun din yung worry feeling ko ng mga tao na, for example, sige, pag kumakalabit yung jowa, pagbigyan niya na lang kasi baka mamaya, pag hindi niya to nailabas sa akin, Go. bakit ka tumatawa? Ikaw tumawa ka eh. Pag hindi niya nailabas sa'yo, or parang wherever, baka he'll resort to releasing it out to someone else. Pero, siguro yung ganong conversation, sa tingin ko, nandun na rin yun sa, parang hindi na lang siya bastang in the context of sex, in the context of the urge, and hypersexuality and all. Pero nandun na yung commitment and loyalty. Na parang, I think, in a relationship, there will be times that you have to make it sure, or you have to try to make it work. Even if you face problems, like, yun nga, yung misalignment in sexual activity and behavior and urges and such. Parang, kung gusto nyo talagang mag-work yung relationship nyo, kailangan yung magkasama kayong i-address to. Hindi lang to sa part ng partner ni Mr. Too Much Demure, and hindi lang din to sa part ni Mr. Too Much Demure. Kailangan magkasama kayo dito. Pero kung talagang nakikita nyo na parang lalo lumala o hindi na kaya, kailangan nyo na pag-isipan kung how much this issue would affect your relationship as a whole. Ikaw ba? Ano siguro Final na lang, advice. Jacob, final advice mo? Final advice. Gusto ko yung para mag-a-advise pa ako, pero parang lahat naman nasabi ko na. Message. Message ko na lang. Tayo niyo bumalik na lang, sabihin mo na lang, kung gusto mo, pag hayok ka, pasok na lang sa kwarto. Tulungan kita doon, ganon. Sino tutulong? Hindi. Tulungan I'm saying this as Too Much Demure. Okay. Wait lang. Okay. Wait. Okay. Sige, napaliwanag mo na yung sarili mo. Na-communicate mo na. Na parang, if ikaw, you know that you have your safe places na alam mong dito okay. And hindi naman yung tipong ayaw mo makipag-sex. It's just that you don't like the place and you don't like the frequency. So siguro, if G ka lang din naman, lead him into the place and then the frequency that you are comfortable with. So, try to meet halfway. Gusto mo din naman, ayaw mo lang nung certain details about it, then let him adjust to it then. But also, meet halfway. Okay, gets. Sa akin, una yung consent is key, nakalimutan natin. Pero stream consent yung is key. past episode, yung let's talk about sex. Consent is key. So siguro remind you na lang not natin. being comfortable to it, or you just saying that it's no, that you're uncomfortable, even while you are doing it, pag sinabihan ka ng stop. If you say no. Okay, safe word. Tama diba? Ano safe word ba? Tama. Safe word, Safe yeah. word. Yung mga ganon. So, siguro, ayan, kailangan mo rin isaalang-alang. Consider mo yan. But also, siguro sa akin, kung magkasama nyong dinidil nga tong problema na to, siguro maganda sigurong ma-realize na baka mas okay na bumalik dun sa mas simpleng bagay, sa mga simple things in a relationship na Simpleng bagay, iniisip ko vanilla. parang ganun. Hindi lang yung vanilla pero yung siguro magandang isipin na wag niyong masyadong i-complicate yung relationship nyo in the context of sex in general. Na parang may difference din naman kung saan nyo gagawin yan. Pero yung parang Anong difference?
syempre yung, alam mo yun, kung may kings and such. Pero yung parang, sige, let's say, bumalik sa vanilla. But rather than just vanilla, feeling ko magandang bumalik kayo or maisip nyo bumalik kayo doon sa mas simpleng bagay na kung naramdaman nyo, tas kung gusto nyo, gagawin nyo. Hindi yung parang, yung partner mo lang yung ano. Kasi I believe, yung parang, yung sex, yung parang yung pinakang passionate niya talaga, na parang best experience ng sex is talagang maramdaman niyo sa isa't isa na mahal niyo yung isa't isa. Parang, Totoo. you're just not doing it just for the sake of giving into your libido or urge. Parang, yung passionate na romantic talaga, na kahit sa yung vanilla or sabi mong explore and such, na parang, nandun yun. Siguro isipin nyo na parang sana makabalik kayo sa ganun, sana mapagtulungan nyo na ganun, yung makabalik kayo sa ganun state. Hindi yung parang one way lang siya na mangangalabit lang, eto na, online class, eto na, okay, sa parking, sa ganyan. Parang may oras para sa libog, may oras para sa love. And sana mas piliin nyo yung oras. Piliin nyo lagi-lagi na kung paano nyo mas magagamit yung ganito activity na to para mas ma-express yung love sa isa't isa. And there's nothing wrong with back to basics. Oh, It's fun. totoo. And parang mas doon nyo mas ma-explore din yung ma-explore nyo ng partner nyo yung isa't isa. Baka malay nyo may mga mas ma-explore pa kayo kahit back to basics. Oo. Tama. So, yun. Parang hindi ka ulit nasanay na medyo kalat yung episode natin. Tama ba ako, Jacob? Medyo. Talaga? Di ba nga? Let's be open about Edi every month mag-talk tayo Ay, hindi about na kaya next ganitong month. topic. Bakit? Abangan ng podmates natin kung bakit. Di ba? Hindi, pwede din naman. May recap. Ay, hindi ko pala pwedeng itis. Gusto ko sanang magsabi. Okay. Sabi ko, pwedeng recap ng mga compilation ng lahat ng mga hayok sa sex sa Twitter. Shoot. Pero kung gusto niyo ng ganitong topic, comment nyo lang o kaya sa forms dahil ma-appreciate namin yung feedback ninyo kung dapat bang pag-usapan pa natin yung mga ganitong bagay. Sige. Or kung may letters kayo, kung gusto niyo magpadala ng letter tungkol sa mga malilibog yung partner, or kung gusto niyo kunwari sabihin natin, gusto nyong maging ready para ma-virginan. Or saan pa papadala? Pwede niyo i-send sa Tugon Po form. Yun. At url.com/tugon mo. At yun na nga sa mga partners. Sa potential partners namin dyan for partnerships, collaborations, email nyo lang kami at saka ito kasi yan pod@gmail.com. And podmates, kung nagustuhan nyo tong episode na to, what if i-share nyo sa mga social media account, tag nyo kami, it's at GKYPod on all social media platforms, LNCRVDA on Instagram. Ikaw naman, Jacob. The Charles Jacob po on all social media platforms. Tapos, follow nyo din kami ha, kasi nag-release kami ng episodes every Saturday. Rate nyo kami ng 5 stars. Pakinggan nyo rin yung past episodes Rate nyo po namin. yung performance namin ng 5 stars. Past episodes namin about sex and kalat and all, na tingin namin magiging related din sa topic namin for this episode. At, yun, may kalimutan pa ba tayo? Ayun. At wag nating kakalimutan. Nakalimutan. Ano nakalimutan Wag nating mo? kakalimutan na consent is key, communication is the key, and walang masamang mag-back to basics. And walang mali sa pagiging protected. Don't forget to be protected. Practice safe sex pa rin. Safe as po. always. Let's be safe. At ito pa rin ang ganito kasi yan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.